Mga mahal na kapatid, sa Job 14:1 ay isinasaad na taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Totoong-totoo po ito, bukod sa maiksi lang, ang buhay ng tao dito sa mundo ay puno pa ng mga paghihirap. Subalit, hindi po ito nangangahulugan na nilalang ng Diyos ang tao para lamang maghirap o magdusa sa buhay na ito at pagkatapos ay mamatay. May pangako po ang Diyos na pagtulong sa mga lingkod niya sa pagharap sa mga suliranin ng buhay. Mahalaga po na matamo nating lahat ang pangakong ito ng Diyos upang hindi tayo matulad sa iba na namali ng paraan ng pagharap sa mga suliranin ng buhay. Tulad ng umabaling sa alak, sa droga, nagpapakalango, upang di umano ay makalimutan ang kanilang mga problema. Ang iba naman dahil sa labis na pag-iisip, nagkakaroon ng depression na kung hindi magagamot o hindi maaagapan ay humahantong sa mas malubhang sakit o kalagayan ng katawan at pag-iisip. Ang iba naman ay humahantong sa paggawa ng mga bagay na hindi nararapat. Totoo na may mga taong natutunang humarap sa mga suliranin. Hindi pumapayag na maapektuhan, na mapinsala ang kanilang buhay, pamumuhay at pag-iisip ng mga suliraning dumarating sa kanilang buhay. Lamang palibhasa ang tao ay may limitasyon, may hangganan ang kayang gawin at tiisin, ang iba ay humahantong din sa labis na kalungkutan at kabagabagan. Mga mahal na kapatid, tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi dapat mabahala. Kung makaranas man tayo ng maraming mga suliranin, mga tiisin sa buhay na ito. Bakit po? Sapagkat may pangako ang Diyos na pagtulong sa mga lingkod niya kung makaranas man ng mga tiisin at mga kabagabagan sa buhay na ito. At yan nga po ang paksa ng ating pag-aaralan ngayon. Ang mga taong makalilimot sa kanilang paghihirap o kabagabagan. Ayon po sa Biblia, may mga tao bang makakalimutan ang kanilang mga paghihirap o kabagabagan? Pagsimula po tayong bumasa sa aklat ng Job 11:16 hanggang 19, babasahin po natin sa saling ang salita ng Diyos. Ganito po ang aming sinipi. Makakalimutan mo na rin ang iyong paghihirap na parang tubig na umagos lang at nawala. Ang buhay mo ay magiging mas maliwanag kaysa sikat ng araw sa katanghaliang tapat. At ang dati mong buhay na madilim ay magiging maliwanag na parang umaga. Mapapanatag ang buhay mo dahil may bago kang pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at makapagpapahinga ka ng walang kinatatakutan. Matutulog ka ng walang mananakot sa iyo at marami ang hihingi ng tulong sa iyo. Batay po sa ating binasa, may mga taong tiyak na makakalimutan ang kanilang mga paghihirap o mga kabalisahan na parang tubig na umagos lang at nawala.
Sino po ang tiyak na makalilimot sa kanilang mga paghihirap o mga kabalisahan? Ang mga taong maliwanag ang buhay sapagkat may pag-asa na may Diyos na mag-iingat sa kanila. Napakahalaga po nito na matupad sa buhay natin. Oot maikli lang po ang buhay sa mundo at masuliranin o puno pa ng paghihirap. Subalit kung mayroon tayong Diyos, mayroon tayong pag-asa. Ito po ang kahigitan ng mga taong may Diyos. Bakit po tiyak na makakalimot sa mga kahirapan at kabagabagan na dumarating sa kanilang buhay ang may pag-asa sa Diyos? Ano ba ang kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay? Babasahin natin dito sa awit 91:1-6, niyan ding saling ang salita ng Diyos. Ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palasuman ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Bakit po tiyak na makakalimot sa mga kahirapan at kabagabagan na dumarating sa kanilang buhay ang may pag-asa sa Diyos? Ano po ba ang kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay? Ang sabi sa talata, ang Diyos nakataas-taasan at makapangyarihan ang siyang kakalinga at magtatanggol sa kanila. Paano po sila kakalingain at ipagtatanggol ng Diyos? Ang sabi sa talata, tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot o sakit. Hindi po ba ito ang pangunahing sanhi ng mga ligalig at paghihirap sa buhay ng tao dito sa daigdig? Sa ano po nihalintulad ang pagliligtas at pag-iingat ng Diyos sa mga umaasa at nagtitiwala sa Kanya? Ang sabi sa talata, iingatan Kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Bakit po hindi dapat matakot? Sapagkat may Diyos na magliligtas at mag-iingat sa mga umaasa at tumitiwala sa Kanya. Pero sino po ang mga umaasa at tumitiwala sa Diyos? Ang tiyak na ililigtas at iingatan ng Diyos. Ang babasahin naman natin, nakasulat sa awit 91, talatang 14, yan ding ang salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Sino pong umaasa at nagtitiwala sa Diyos ang tiyak na ililigtas at iingatan niya? Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Napakahalaga kung gayon na mapatunayan natin sa Diyos na iniibig at kinikilala natin siya. Hindi po sinasalita lang o hindi ipinapahayag lang ang pag-ibig at pagkilala sa Diyos.
pinatutunayan po yun sa gawa ayon sa Biblia. Sino po ang tunay na umiibig at kumikilala sa Diyos? Babasahin natin ang nakasulat sa unang Juan 5:3 at yung nakasulat sa unang Juan 2:3. Ganitong sinasabi. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sino po ang tunay na umiibig at kumikilala sa Diyos? Ang tunay na umiibig, yung tumutupad ng mga utos ng Diyos. At ang mga utos ng Diyos ay hindi mabibigat. Sa tunay na umiibig, hindi mabigat sundin ang mga utos ng Diyos. Sino naman yung tunay na kumikilala sa Diyos? Ang pagkilala sa Diyos ay sa pamamagitan din ng pagtupad o pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya, hindi po sapat, mga kapatid, na kabilang lang tayo sa bayan ng Diyos. Kailangan maging patakaran ang buhay natin araw-araw na maging masunurin, hindi masuwayin, hindi malabagin sa mga utos ng Diyos. Natutuhan po ba natin ang mga utos o mga kalooban ng Diyos? Opo. Sapagkat sugo ng Diyos ang nagturo sa atin. Sundin po nating lahat ang mga utos ng Diyos na ating tinanggap upang mapatunayan natin sa harapan ng Diyos na iniibig at kinikilala natin siya. Ano po ba ang pangako ng Diyos sa mga tunay na umiibig at kumikilala sa Kanya? Babalikan po natin yung binasa natin kanina sa Awit 91:14. Itutuloy ko po hanggang sa talatang 16 ang pagbasa. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin kapag tumawag siya sa akin. Sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ang tunay na umiibig at kumikilala sa Diyos ay makaasa na kapag tumawag sila sa Diyos, ano ang gagawin ng Diyos? Sasagutin sila. Diringgin sila. Sa oras ng kaguluhan, ng ligalig, sasamahan sila. Ililigtas at pararangalan, bibigyan sila ng mahabang buhay. Dito pa lang, sa mundo, kayang pahabain ng Diyos ang buhay natin. Hindi lang yon, sabi ng Diyos, ipakikita ko sa kanila ang aking pagliligtas. Hindi po ba may ganito ring pangako ang Diyos sa bayan niya sa mga huling araw? Madalas niyong naririnig sa amin yun eh. Yung nakasulat sa Zacarias 13:9, na ang ikatlong bahagi ng kanyang lupain na ang tinutukoy ay ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, ay padadaanin niya sa apoy o mga pagsubok, gaya ng ginto na sinusubok sa apoy upang maging dalisay. Sa panahong yon, ano pangako ng Diyos? Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Mga kapatid, hindi tayo nagbabaka sakali lang sa pagliligtas at pag-iingat ng Diyos. Mayroon pong tiyak na pangako ang Diyos sa atin. Maaring sabihin ng iba, gayon pala. Bakit humahantong ako sa kabiguan?
Bakit tumatawag ako, hindi naman ako dinidinig? Bakit hirap na ako sa mga suliranin at mga pagsubok na nararanasan ko? Hindi ko pa rin maramdaman ang pagtulong ng Diyos. Sapagkat meron pong nagpapahina o umaagaw o sumisira ng kanilang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Ano po ba ang karaniwang nagpapahina? At ang mas malala ay umaagaw o sumisira ng pag-asa o pagtitiwala ng mga tao sa Panginoon Diyos. Basahin natin ang nakasulat dito po sa awit sa 118:8-9. Ganito ang sinasabi. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Ano po ang karaniwang nagpapahina at ang mas malala ay umaagaw o sumisira ng pag-asa o pagtitiwala ng mga tao sa Diyos, ang paglalagak ng tiwala sa tao o sa mga pangulo o sa mga lider. Nakalulungkot po, maraming mga tao sa daigdig na ito na hindi sa Diyos natutong maglagak ng kanilang pag-asa, kundi sa tao, sa sarili nilang kakayahan, sa kapwa-tao, sa kanilang mga pinuno, sa kanilang leader. Kaya hindi po katakataka na mabigo ang marami na matamo ang pagliligtas at pag-iingat ng Diyos sa kanilang buhay. Ang mas nakalulungkot, meron pong mga kabilang sa bayan ng Diyos ngayon na nabaling na rin sa mga tao o sa mga leader ang kanilang pagtitiwala at hindi na sa Diyos at sa kanyang magagawa. Ang marami ay bulag ng sumusunod sa mga tagubiling hindi sang-ayon sa mga kalooban ng Diyos. Kung hindi, kung ano lang yung gusto at ipinagagawa sa kanila ng kanilang mga leader. May bilin kasi sa kanila na obey and never complain. Kaya ang mga leader, ang mga nangunguna na, ang pinapupurihan at pinasasalamatan at hindi na ang Diyos. Humanggat tuloy ang iba sa tinatawag na cult of personality. Mga kapatid, hindi po kulto ang iglesia. Ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, ang tunay na iglesyang sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Meron lang pong mga tao at mga leader ngayon na sumisira sa kalinisan at kabanalan ng iglesia. Ang kalipunan nila ang naging kulto. Pero ang buong iglesia nananatiling tunay na iglesia. Iglesyang sa Diyos, iglesyang sa Panginoong Kristo, iglesyang maliligtas. Sa kabilang dako, meron namang mga nagpakilala nung una na mga defender o tagapagtanggol ng iglesia. Lumaban sa mga katiwalian at mga kasama ang nasumpungan nila sa iglesia. Ngunit, hindi nakapaghintay sa pagkilos ng Diyos para lunasan ang bumangong mga suliranin sa iglesia. Anong ibinunga nun? Nainip. At dahil sa matinding galit at puot, bumaling na sa mga bago at maling doktrina. At ang lalong masama, nagtatag pa ng sariling iglesia o assembly. Nilimot na nila ang mga aral ng Diyos na dati ay itinataguyod at pinaninindiganan nila. Mabuti ba?
na mabaling sa mga tao at sa mga namiminuno ang pag-asa at pagtitiwala at hindi na sa Diyos? Ano po ba ang babala ng Diyos sa mga umaasa sa mga tao at sa mga namiminuno? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Jeremias 17, talatang 5, ganito ang sinasabi. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sino mang tumataligod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Bagamat ang Diyos ay mahabagin, matyaga sa mga makasalanan, dahil hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, ngunit ang kanyang awa at pagtitiis sa mga makasalanan o lumalabag sa kanyang mga kalooban ay may limitasyon o may hangganan. Gaya po ng sinasabi sa talata, susumpain ko. Ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Sa makatwid ay sumpa at hindi pagpapala ang matatamo ng mga sa tao naglagak ng kanilang pag-asa at pagtitiwala. Mga kapatid, totoo na sa iglesia, naglagay ang Diyos ng mga bantay, ng mga tagapanguna. Katulad din naman ng ginawa ng Diyos noon sa mga unang bayan niya. Ang nilagay ng Diyos na tagapanguna, bantay sa atin noong nagsisimula ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay ang kapatid na Felix Manal. Nang siya'y pumanaw, humalili para mamahala sa Iglesia ang kapatid na Eranio Manal. Utos ng Diyos na pasakop tayo sa kanila. Tama naman ang ginawa natin. Bakit? Sapagkat sila yung mga bantay na tunay na nagmamalasakit sa iglesia. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yon ang itinuro at ipinatupad nila sa iglesia. Pero hindi nangangahulugan, nasa kanila na ang ating pag-asa at pagtitiwala na mamalaging sa Diyos na ipinakilala nila sa atin. Ang nangyari kasi ngayon sa iglesia, nang mamatay ang kapatid na Eranio Manalo, na iba na ang takbo ng pamamahala sa iglesia. Kaya pumasok ang katiwalian, pumasok ang korupsyon. Nagkaroon ng mabibigat na suliranin sa iglesia. Nagkawatak-wata kahit mag-anak, magkakapamilya. Nagtatakwilan sa halip na nag-iibigan. E ang suliranin sa ganitong kalagayan ng iglesia ngayon, may mga kapatid na ang pinakikinggan, ang sinusunod ay yung mga tagubilin na hindi nasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ano ang ibinunga? Nabigo sila sa pagtulong, sa pag-iingat, sa pagliligtas ng Diyos sa pagharap sa mga suliranin. Hindi po dapat magkaganito. Kaya tayo na natuto ng tamang pagsunod sa mga aral ng Diyos, naninindigan sa panig ng katotohanan, alam natin, nasa Diyos ang ating pag-asa, ang ating pagtitiwala. Hindi tayo natangay ng mga kasama ang nasumpungan natin sa iglesia. Pero yun lang bang pagtitiwala sa tao ang nagsasapanganib ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos? Ano pa ang nagsasapanganib ng pag-asa at pagtitiwala ng tao sa Diyos? Pakinggan nyo ang nakasulat dito po sa Job sa 31,
24 hanggang 25 at 28. Ganito ang sinasabi. Kung ako ay umasa sa aking kayamanan at ako ay nanalig sa ari-arian, kung dahil sa tinatangkilik ako ay nagyabang o nagpalalo dahil sa yamang kinakamal, ay nagkasala nga ako at dapat nahatulan, pagkat sa aking Diyos ako ay nagbulaan. Ano pa po ang nagpapasapanganib ng pagtitiwala ng tao sa Diyos? Ang pagtitiwala sa kayamanan at ang pagyayabang o pagpapalalo dahil sa taglay na kayamanan. Tiniyak po ng Biblia na ang gayong kasalanan ay dapat parusahan sapagkat katumbas yon ng pagbubulaan o pagtatakwil sa Diyos. Kaya po may mga taong nagiging tiwali dahil sa pagtitiwala sa kayamanan. Ang salapi na ang dinidiyos nila. Ipinagpapauna nila ang salapi sa kanilang buhay. Sukdulang malabag ang mga aral ng Diyos. Sukdulang madungisan ang kabanalan, ang kalinisan ng iglesia. Tiniyak po ng Biblia, parurusahan sila ng Diyos kung hindi sila magbabago. Gayunpaman, may pagkakataon pa bang ibinibigay ang Diyos sa mga nabaling ang pagtitiwala sa mga tao at sa mga material na mga bagay? Dinggin ninyo sagot. Dito po sa Deuteronomio sa 4, talatang 30, ganitong sinasabi. Pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. May pagkakataon pa bang ibinibigay ang Diyos sa mga nabaling ang pag-asa at pagtitiwala sa mga tao at sa mga material na bagay? Meron po. Ang sabi sa talata, pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, katumbas ng pagka binabatbat ka ng mga suliranin at hindi mo makayanan, walang tulong na nanggagaling sa Diyos, eto ang tagubili ng Panginoon Diyos. Pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito'y dumating sa iyo sa mga huling araw, magbalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. Ano po ba ang tamang paraan ng panunumbalik sa Diyos? Sino ba ang tunay na duminig sa kanyang tinig? Itataas ko lang yung aking binabasa. Ngunit mula roon ay yung hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Ano po ang tamang paraan ng panunumbalik sa Diyos at pagdinig sa kanyang tinig? Ang sabi sa atin ng talatang binasa natin, iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Pagka nagawa natin ito, masusumpungan po natin ang Diyos. Pero kailan ang tamang panahon ng paghanap at panunumbalik sa ating Panginoon Diyos? At paano ang buong puso at buong kaluluwang paghanap sa Kanya? Pakinggan nyo ang nakasulat dito po sa Isaiah 55, mga talatang 6 hanggang 7. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad
at nang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Kailan po ang tamang panahon ng paghanap at panunumbalik sa Diyos? Sinasabi po ng Biblia, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Pero kasing pagkakataon na lubos nang lumalayo ang Diyos. At hindi na nga pag-iingat at pagliligtas ang inilalaan niya, kundi sumpa, parusa. Kaya para maalis tayo sa ganong kalagayan, ito ang itinatagubilin sa atin. Hanapin natin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan pa. Magsitawag tayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Paano yung paghanap sa Diyos ng buong puso at kaluluwa? Ang sabi sa talata, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko at ang kanyang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Mga kapatid na nakikinig ngayon, kung ang sino man sa atin ay dinatnan ng leksyong ito na nasa pagkakasala o nasa likong pamumuhay, huwag tayong magbabad dyan. Huwag tayong mamalagi dyan. Samantalahin po natin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Ang sabi sa talata, lisanin. Katumbas ng umalis, iwan ang masamang lakad at ang likong pag-iisip, manumbalik sa Panginoon. Ano pong maaasahan kung gawin natin ito? Ang sabi sa talata, kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Bakit po pagka sinamantala ng isang makasalanan, ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos ay makaasa siya, natatanggapin siya ng Diyos sa panunumbalik. Ang babasahin natin yung Deuteronomio 4, talatang 31. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos, hindi Kanya pababayaan, ni lilipulin Kanya, ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na Kanyang isinumpa sa kanila. Ang mga lingkod ng Diyos na nahulog sa pagkakasala ay hindi po dapat mag-atubiling bumalik sa Kanya dahil gaya ng sinasabi sa talata, ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos, hindi Kanya pababayaan, ni lilipulin Kanya, ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na Kanyang isinumpa sa kanila. Ito pong binasa natin ay tungkol sa bayang Israel. Meron pong tipan na ipinakipagtipan o isinumpa ang Diyos sa mga magulang ng Israel kay Abraham, tagos yung kay Isaac at kay Jacob at sa kabuuan ng bayang Israel. May tipan ang Diyos sa kanila. Kaya nga, nais ng Diyos na yung mga nahulog sa pagkakasala sa bayan ng Diyos noon, samantalahin na bumalik sa Diyos. At kaaawaan naman sila ng Diyos, hindi sila pababayaan, hindi sila lilipulin, sapagkat hindi kalilimutan ng Diyos ang kanyang tipan. Marahil ay sabihin ng iba na ang tipan na ginawa ng Diyos ay parang sa unang bayan niya. Kaya, itanong natin sa bahaging ito ng ating leksyon, may tipan din po ba? O pangako ang Diyos sa kanyang bayan sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito? Meron po. Babasahin ko po ang isang hula tungkol sa pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Sa Isaias 41:9 hanggang 10, ikaw na aking hinawakan mula
sa mga wakas ng lupa. At tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. At pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ay iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Mga kapatid, lubos tayong sumasampalataya na ang hulang ito ay tumutukoy sa sugo ng Diyos sa mga huling araw at sa gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Ano po ba ang tipan ng Diyos? Sa sugo at sa gawain sa mga huling araw. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka, hindi kita itinakwil. Kaya kung noong una, may mga lingkod, may mga pinili, may mga ibinukod ng Diyos sa atin ding panahon. Sa panahon ng mga wakas ng lupa o sa panahon ng mga huling araw, meron ding mga lingkod na pinili ang Diyos. Ano sabi niya sa sugo? Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Hindi nag-iisa ang sugo sa pagtupad ng kanyang gawain. Sabi ng Diyos, ako ay sumasayo. Huwag kang manglupaypay katumbas ng, huwag kang manghin. Pagkat maraming suliran na maaring masagupa at makapagpahina bilang tao. Pero may Diyos na nangako sa kanya ng pagtulong, hindi siya dapat manglupaypay. At ganun nga ang pinatunayan ng kapatid na Felix Manalo. Tuloy pa natin. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ay iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Natupad lahat ito sa sugo ng Diyos sa mga huling araw. Lamang bilang tao, may hangganan ng buhay. Kaya dumating ang panahon, pagkatapos niyang matupad, ang gawaing ipinagawa sa kanya, ng Diyos nagpahinga siya. Pero, ang nawala lang, ang namatay lang, ang tao, ang kapatid na Felix Manalo. Pero yung mga aral ng Diyos, yung pangako ng Diyos, sa gawain, tagos yun hanggang sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Pinatunayan ng Diyos. Hindi niya pinababayaan ang mga tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya itong sinabing ito ng Diyos, sa kanyang sugo, sinasabi rin sa atin ito Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ay iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Alin po ba yung katwiran ng Diyos? Na inialalay niya sa sugo at sa gawaing ito. Itong mga salita ng Diyos. Kaya huwag tayong bibitiw. Huwag tayong bibitiw sa mga aral ng Diyos na tinanggap sa sugo. Kalulungkot lang nang mawala ng kapatid na Eranio Manalo. Nung nawala na ang mga tapat na tagapanguna sa iglesia. Yung iba, nilimot na ang kahalalan ng sugo at ng iglesia. Nilimot na yung mga dalisay na mga aral na tinanggap nila. Mga kapatid, sa kalagayan ng mundo ngayon na punong-puno ng paghihirap, napakaligalig na, napakasama na, sapagkat malapit na ang araw ng paghuhukom. Lalo natin kailangang makatawid tayo sa harap ng maraming mga suliranin at mga bagabag sa buhay. Kailangan natin ang pagtulong ng Panginoon Diyos. Kaya kung babalikan natin yung unang talatang binasa natin,
May pangako ang Diyos. Kasama tayo doon. Tiyak na makakalimutan natin ang ating mga paghihirap na para lang tubig na umagos at nawala. Ng ating buhay ay magiging mas maliwanag kaysa katanghaliang tapat at ang dilim ay magiging parang umaga na tayo ay magiging panatag sapagkat may pag-asa tayo ay magpapahinga at matutulog ng tiwasay na walang kinatatakutan. At meron pang sinabi sa bandang huli, at marami ang hihingi ng tulong sa iyo. Ikaw pa yung hihinga ng tulong ng mga nangangailangan. Hindi ikaw yung daing ng daing. Hindi ikaw yung hingi ng tulong. Hindi. May Diyos na nakaabang, laging nakalaan ang pagtulong. Ano man ang pangangailangan natin sa buhay na ito, ano mang suliranin, gaano man karami, gaano man kabibigat yan, kayang-kaya lunasan ng kataas-taasan at makapangyarihang Diyos na lumalang at may-ari sa atin. Kaya meron ba kayong kabagabagan? Meron kayong kahapisan? Samantalahin ninyo ang pagkakataong ito. Malapit ang Diyos. Nasa atin ang Diyos ngayon. Sabihin ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisan. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo po ay mananalangin. Aming Ama, napakasarap mong magmahal. Napakalapit mo sa amin. Kahit nagkukulang kami't nagkakasala, patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon upang makalapit sa iyo. Salamat sa mga aral mo, sa mga paalala mo na narinig namin ngayon, na puno ang puso namin ng pag-asa na hindi kami nag-iisa sa buhay na ito, sa pagharap sa mga suliranin ng buhay. Nariyan ka na nangako ng pagtulong, pag-iingat at pagliligtas sa amin. Tinutupad mo naman yun. Ang totoo, tinupad mo yun sa sugo at sa naunang namahala. Kaya ang iglesia naging maayos sa kanilang pangunguna. Puno ang puso ng mga kapatid ng pag-asa na darating ang panahon, magtatamo kami ng kaligtasan. Pinadaan mo lang ngayon ang iglesia sa mabigat na pagsubok, hindi para pahirapan kami, kundi para dalisayin ang aming pananampalataya para makarating kami sa piling mo. Panginoon, sumasampalataya kami kung manghahawa kami sa iyong mga pangako sa paraang buong puso, buong kaluluwa naming sundin ang lahat ng mga aral mong tinanggap namin. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo po kami kalilimutan. Salamat sa tuwing kami tumatawag, dumadaing, naghahabilin ng aming buhay at pamumuhay, nakikinig ka. Iniuunat mo po ang iyong mapagpalang kamay para tulungan, ingatan at iligtas kami. Yayamang malapit ka sa amin. Maari po ba bago kami magtapos sa panalangin ito, lapitan mo ang bawat isang dumadalo. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Lunasan mo po ang aming mga bagabag at suliranin, ang may mga karamdaman. Haplusin mo ang katawan, magpagaling ka. Dugtungan mo pang buhay namin. Pangako namin, patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Pagpalain mong kani-kanyang sambahayan, maghari ang pag-iibigan, ang pagmamalasakitan, ang kapayapaan, patuloy na dumaloy ang iyong mga biyaya. Hindi namin nalilimutang idalangin ang sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo na labis na nagdurusa dahil sa panggigipit, dahil sa pag-uusig. Meron pa ngang namamalagi sa bilangguan. Bahala ka na
sa mga kapatid namin. Ikaw po ang tunay na may magagawa para ingatan at iligtas sila at iabot ang kanilang pangangailangan. Ang isa pang ipinakikiusap namin, Ama, dumating nawa ang panahong makita namin ang pagsasaayos mo sa iglesia, ang pagbalik nito sa dating banal, maayos at maluwalhating kalagayan. Panginoong Heso Kristo, maraming salamat. Pinuspos mo ng biyayang aming puso. Pangako namin ang pagtatapat, ang pagtatalaga sa aming pagka-iglesia ni Kristo. Maasa kami, O Diyos, dinidig mo po kami sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo na aming tagapagligtas. Amen.